Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. 22-year-old soccer fan mula Scotland naglakad ng halos 5 kilometers para sa men's mental health awareness. Pagsundo ng isang Gen Z jeepney driver sa kanyang girlfriend, nagpakilig online. Nag-iisang kuweba na makikita sa Metro Manila, ikinamangha ng netizens. DENR ipinanawagan ang pangangalaga sa kalikasan. Latin Mexican restaurant nagsorry matapos umunong palabasin ang toddler o paslit sa Alabang branch. Love Radio DZRH station sa Jensan nawasak sa magnitude 7.8 na lindol sa pool sa video. At Ariana Grande napaulat na hiwalay na sa aktor na si Ethan Slater. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagutan namin ang inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa tanghaling ito, kasabay ng gaganaping FIFA World Cup 2026, isang 22-year-old soccer fan mula Scotland ang naglakad ng halos 5,000 kilometro sa Amerika para sa isang advokasya. Ito'y upang isulong ang kamalayan tungkol sa mental health ng mga kalalakihan. Gayon din upang suportahan ng kanyang bansa sa darating na prestiyosong sporting event. Kung napagtagumpayan nga ba ito? Panoorin sa report ni James Galange. At dahil FIFA World Cup season na naman, kanya-kanyang pakulo muli ang mga fans para ipakita ang kanilang suporta sa kanilang team na manalo sa nasabing prestiyosong sporting event. Tulad na lamang ng 22 anyos na si Craig Ferguson mula sa Scotland na naglakad ng halos 5,000 kilometros sa Amerika upang ipakita ang kanyang suporta sa kanyang koponan matapos muli mag-qualify sa tournament sa kauna-unahang pagkakataon mula pa noong 1998. Ngunit hindi lang yan dahil bukod dito, may advocacy rin siyang naisip panawagan para sa mental health ng mga kalalakihan. Kasabay yan na pagulita ngayon ng Men's Mental Health Awareness Month. I'm attempting to become the first man in history to walk the entire length of America from LA to New York, coast to coast, while wearing a kilt. And we've made it here, and we're very, very close to that finish line in Boston now. But I don't just do all this because I enjoy walking very far. I try and raise as much awareness and funds for mental health in the process, and then also arrive in time for Scotland's first World Cup match in 28 years. Layo ni Ferguson na makalikom ng pondo para sa mga kalalakihang nakararanas ng paghihirap sa kanilang mental health, kung saan nakakuha na kaagad siya ng mahigit $380,000 sa loob lamang ng 100 araw. Anya, tinitiisin na lamang raw lahat ng sakit na maaring maramdaman sa naturang challenge gaya ng pananakit ng paa para maisakatuparan ng kanyang advokasya. Samantala, una namang makakaharap ng Scotland ng Haiti sa Boston Stadium kung saan magsisibing finish line naman ni Ferguson sa kinasang FIFA World Cup Walking Challenge. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang istorya sa social media, kilig ang hatid online ng isang Gen Z jeepney driver na ito sa Metro Manila sa kanyang pagsusundo sa nursing student na girlfriend gamit ang pinapasada nitong jeep. Ang comment section hindi lang napuno ng sweet messages kundi pati na rin ng nakakaaliw na komento. Ang ilang artista nakisakay na rin. Panoorin ang kanilang sweet moments sa jeep sa report ni Dustin Bayo. Ayun na aking darling! Diba ang ganda niya? Hello!
Kiniligan at kinainggitan ng netizens ang hatid moments ng jeepney driver na si Aldrin Hermohino sa kanyang nursing student o passenger princess na girlfriend gamit ang kanyang pinapasadang jeep. Si Aldrin na isang jeepney driver kasi ay in-upload ang kanyang pagsundo sa kanyang partner na si Samantha habang ito ay namamasada sa rutang Lagro to Fairview sa Quezon City. Makikita rin sa video ang natanggap na halik ni Aldrin mula sa kanyang partner upang may pakita ang kanyang appreciation. Ang video na yan ay pinusuan na nga ng higit kalahating milyong netizens at higit 6 na milyong views. Kanya-kanya namang komento ang mga netizens na tila sana all para sa sweet couple. Ginawang katuwa ng netizens ang issue sa jeepney face out bilang banat para sa dalawa, habang tila dahil sa inis o inggit ay susubong din daw sila sa LTFRB. Reklamo naman ng isang pasahero ay bakit pag siyang naiwan mag-isa sa jeep ay nililipat pa ito sa iba. Pati ang mga artista na sina Miles Ocampo at Marvin Agustina hindi na rin napigilan sa pag-comment. Samantala nakilala na noon si Aldrin bilang content creator na ginawang career ang kanyang araw-araw na pamamasada ng jeep habang pinagsasabay rin ang kanyang pagiging estudyante. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending balita, muling binisita ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources ang nag-iisa at natatanging kuweba na matatagpuan sa Metro Manila. Tinuturing ito na isang mahalagang bahagi ng natural heritage sa lalawigan at indikasyon ng buhay na kalikasang dapat pangalagaan. Ang pasilip sa ganda ng kuweba and the Metro, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Nagtataas ang gusali at konkretong istruktura, may natatago pa palang nag-iisang kuweba sa National Capital Region o NCR. Yan ang Apugan Cave. Matatagpuan ang kuweba na ito sa loob ng La Mesa Watershed Reservation sa Quezon City. Nagmula ang pangalang Apugan sa salitang Tagalog na apog na ang ibig sabihin ay limestone. Una itong natuklasan noong taong 2016 ng Bantay Kalikasan at nasa Class 2 Classification Cave, kaya limitado lamang ang pagpasok at kinakailangan ng gabay mula sa otoridad. Kamakailan nga lang muli itong binisita ng mga tauhan mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR-NCR. Nagsagawa ang mga ito ng cave tour at orientation kung saan ibinahagi ng DNR ang kahalagahan ng cave ecosystems bilang sensitibong bahagi ng kalikasan. May mahalaga rin naman itong papel sa ecological balance, biodiversity conservation at environmental sustainability sa urban areas. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga kalahok sa tour na personal na masaksihan ng iba't ibang bahagi ng kuweba. Maraming netizens naman na namangha sa ganda ng kuweba na ito sa NCR sa kabila ng dami ng gusali at estruktura na nakapalibot sa Metro Manila. Samantala, itinuturing ang Apugan Cave bilang malaking bahagi ng natural heritage ng rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kuwento, viral kamakailan ng umunay diskriminasyon at kahihiyang ginawa ng isang staff ng sikat na Latin Mexican restaurant sa Alabang. Batay kasi sa kumalat na post online, isang toddler o paslit ang pinalabas ng staff sa mismong resto matapos ireklamo ng grupo ng customers dahil lang ito ay sumasayaw. Ang pahayag ng kumpanya sa balita ni Mili Borja. Humingi ng paumanhin ng isang Latin Mexican restaurant matapos umunong palabasin ng isang toddler sa kanilang branch sa isang mall sa Alabang, Makati, matapos magreklamo ang isang customer. Sa Facebook post ng netizen na si Iska Rubio Marco, ibinahagi niya ang reklamo laban sa naturang resto matapos umanong sabihan ang kanilang pamilya na umalis dahil may grupo ng customers na nairita sa bata. Ayon sa kanya, ang kanyang anak ay isang toddler lamang na masayang sumasayaw habang tumutugtog ang music ng restaurant. Ngunit sa halip na kausapin ang nagreklamo, pinili umano ng staff na palabasin ang kanilang pamilya. Giit pa ng uploader, nakaramdam sila ng kahihiyan at diskriminasyon at walang narinig na maayos na paumanhin mula sa staff noong nangyari ang insidente. Kinabukasan, naglabas ng opisyal na pahayag ang resto at inako ang responsibilidad sa nangyari at humingi ng paumanhin sa pamilyang naapektuhan. Ayon sa restaurant, ang naging desisyon ng isang staff member ay hindi sumasalamin sa kanilang serbisyo at sa layunin nilang gawing family-friendly ang kanilang mga establishmento.
Sinabi rin ng gringo na magsasagawa sila ng corrective action para sa mga sangkot na staff at magpapatupad ng mas mahigpit na guidelines sa customer handling sa lahat ng kanilang branches. Tiniyak din ng kumpanya na palalakasin nila ang kanilang commitment upang matiyak na mararamdaman ng lahat ng customer, lalo na ang mga pamilya, ang pagiging welcome sa kanilang mga resto. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang istorya, ang dapat sana'y memorable na pagbabalik eskwela ng mga chikiting nitong June 8 sinalubong ng iyakan matapos biglang yanigin ng magnitude 7.8 sa Sarangani. At kabilang nga sa mga nawasak ay ang ilan sa ating provincial stations. Narito ang report. Normal na eksena na ang iyakan sa mga paaralan sabay sa taunang pagbabalik eskwela ng mga chikiting mula sa mahabang bakasyon. Pero hindi inasahan ng publiko, hindi pala sipangs o separation anxiety ang magpapaiyak sa mga estudyante, kundi isang magnitude 7.8 na lindol. Alas 7:37 ng umaga nitong June 8, niyanig ng malakas na lindol ang maasim Sarangani kung saan maraming istruktura ang napinsala. At kabilang sa mga pinatumba ng lindol ang ilan sa ating provincial stations, ang Love Radio Gensan at 94.3 DZRH News FM. Sa video na ito makikita na tila gumegewang-gewang na ang gusaling ito ng isang local fast food chain bago tuluyang bumagsak kasamang Love Radio Provincial Station na nasa itaas nito. Hoy, kinukuloy! Tabang! 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 Kwento ni DJ Daddy Dax ng Love Radio Gensan, kasalukuyan siyang naka-onboard sa radyo nang biglang yumanig ang lindol at napilitan silang mag-evacuate. Aniya, segundo lang ang itinagal mula nang sila ay makalabas sa 4 na palapag na gusali bago ito tuluyang nag-collapse. Sa post naman ni Vince Haen, Vice President for Integrated Media at Head ng Talent Management Group ng MBC Media Group, sinabi nito na ligtas at walang napaulat na nasaktan sa station personnels at pamilya ng dalawang istasyon. Ayon sa FIVOX, naitalang destructive intensity 7 sa Gensan na sinundan ng intensities 4 to 6 sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat, Cotabato, Davao at Zamboanga. Nasundan pa ito ng magnitude 6.7 na aftershock sa Balut Island, Sarangani at Davao Occidental. Ilang sandali matapos ang unang lindol. Naglabas din ng tsunami advisory ang FIVOX na kalaunan ay binawi rin. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng Hollywood, matapos ang halos 3 taong relasyon na paulat, na break ng pop star na si Ariana Grande at ang aktor na si Ethan Slater. Sa kabila ng hiwalayan ang celebrity couple, nananatili pa rin daw na friends. Narito ang report ni Showbiz Angel. Single na ulit ang pop star na si Ariana Grande. Nakumpirma ito kasunod ng balitang break na sila ng aktor na si Ethan Slater matapos ang halos 3 taong relasyon. Ilang buwan na rin daw ang nakalipas mula nang maghiwalay ang dalawa. Sa kabila ng breakup, nananatili raw friends ang mag-ex na sinusuportahan pa rin ang isa't isa. Taong 2023 nang mapaulat na exclusively dating na sina Ariana at Ethan na parehong bumida sa hit musical fantasy na Wicked bilang Glinda at Buck kung saan sila unang nagkakilala. Bago naging nobyo si Ethan, si Ariana ay kasal sa luxury real estate agent na si Dalton Gomez, ngunit taong 2024 nang tuluyang napawalang bisa ang kanilang kasal. Habang ang psychologist namang si Dr. Lily J ang ex-wife ni Ethan Slater. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa.
Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.